Hi Pisces! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng November 2023 Pisces. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers, marami pong salamat sa pagsuporta sa inyong monthly readings. I appreciate it very much. So, for some of you, as you know, familiar na kayo sa format ng ating reading. Sa unang bahagi, gagawin natin ang inyong general life snapshot. Okay? At sa second part ng reading na to, gagawin natin ang inyong love spread reading. So, ishuffle lang muna natin uli yung mga cards in front of the camera, Pisces. And I'll see you guys in few seconds. Alright? Hi again Pisces, so gawin na natin ang inyong general life reading for the month of November 2023. Ngayon, i-open lang muna natin lahat ng mga cards ninyo at ika-clarify natin sila kung kinakailangan. Alright Pisces? So sa unang position, meron kang Major Arcana agad, the Magician. Okay? Sa position number 2, meron kang Knight of Swords, Pisces. Sa position number 3, meron ka na namang Major Arcana, the Lover's card. So far, dalawa na yung Major Arcana mo, no? Okay, sa position number 4, Pisces, meron kang 4 of Cups. At position 5, meron ka namang 9 of Pentacles. At position 6, meron kang 5 of Wands. And at the center, Pisces, meron kang 3 of Pentacles. Okay. So, umpisahan na natin, no? So, from the get-go, at position number 1 mo, meron kang Major Arcana, ang Magician card, no? So, nasa position 1 siya, meaning ito yung mga bagay na kailangan mong i-release, no? Or pakawalan, or i-unleash, okay? Kasi, in a positive way, tinatawag ko to na unleash rather than release. Pag medyo alam na natin na ang card ay more like an advice, sasabagin natin talagang release, okay? So, for this one kasi, it could be both, okay? So, ang sinasabi dito, it's about time na you have to make a decision, no? Mag-decide ka na kung ano yung mga bagay na gusto mong simulan sa buhay mo, okay? Kasi ang Magician, mga, ano yan, manifestations na, no? So, parang, it's about time na pag-isipan mo na yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Pag nakita mo kasi ang Major Arcana, it's either yung situation or yung mga tao sa paligid mo, yung surrounding energy at mga circumstances kung nasan ka ngayon, ina-ask ka na talaga na gumawa ng ganitong pagbabago, change, or mga bagong simula sa buhay mo. Ika-clarify natin tong The Magician at position number 1 as a release card, no? Ano ba yung dapat mong i-unleash o pakawalan? I-release, okay? Paki-clarify po ang Magician para sa ating Pisces. Okay? So, ang Magician card mo, Pisces, ay kinlarify ng King of Wands. Yes. So, it's about time na gumawa na tayo ng galaw, no? Sa mga pangarap, ambisyon, or mga bagong simula sa buhay natin, yung mga desires mo, needs and wants, nandyan din yung mga goals and aspirations mo. Nandyan kasi ang King of Wands. So, ang King of Wands, kailangan yung mga manifestations na dapat mo na matagal mo nang pinakawalan sana, no, or ginawa, no, dapat it's about time gawin mo na ngayong November. It's calling you to act on those, alam mo yun, desires mo, mga dreams mo, okay? Kung career man to, maybe it's about time na kung gusto mong ma-promote, for example, syempre, gawin mo yung mga bagay para maging candidate ka na ma-promote sa isang trabaho. That's one example. Kung may mga business ventures ka or mga sa larangan ng pananalapi, no, gusto mong mag-grow, alam mo ba yung mga steps na dapat mong gawin para to make it happen? Yan ang manifestations, no? Paano mo maisa sa katuparan yung mga, ano mo na yan, desires mo? Kasi, pag nakita mo to, is Aries, Leo, and Sagittarius, no? It's fire. So, ibig sabihin, yung mga exciting opportunities, yung mga passion mo, and something na
gusto ng soul mo, ng kaluluwa mo, na you've been wanting to do for so long kasi naka-ingrain siya sa core ng being mo. So, it's about time daw na gawin mo na yon, to act on it, na make it happen, okay? And these are the things na matagal ka nang interesado, pero you have yet to fulfill. Okay? So, yan yung position number 1 mo. Ngayon, sa position number 2, Pisces, meron kang Knight of Swords. Ito yung kailangan mong ipagpatuloy, no? So, communication, honesty, news, information, no? Maging messenger tayo ng katotohanan, okay, ng mga communication. Yun yung kailangan mo ipagpatuloy. Sinasabi rin dito, huwag kang magbablock ng mga communication right now ng month ng November. It's not the perfect time na mag-block ka ng mga communication, whether it's on email or through phone calls or text or social media, okay? I feel like parang ang sinasabi, mas maging open ka sa connections, okay? Could be online and personal as well. Open ka rin to receiving mga news, information na importante at mga truth, okay? Huwag sa mga hearsays lang, okay? Huwag sa mga hoax or fake news, okay? Kasi pag nandiyan ang Knight of Swords, ang hatid niyan kasi facts, information, and yung mga valuable na learnings, okay? Yung mga kailangan mo ipagpatuloy. Something to do sa communication this November. Maaari kang makareceive kasi maaari ka rin magbigay ng information na kailangan ng ibang tao. Paki-clarify itong Knight of Swords para sa ating Pisces collective. Okay, so meron kang Knight of Wands. So, dalawang Knight. So, I feel like, no, it's about time na, like I said, no, may kinalaman to sa mga opportunities na papasok sa'yo. Could be, since wag mong ibablock yung mga forms of communication, sa phone man yan, mobile phone, social media, email, okay, 3 way of communication, di ba? Right now, kasi may mga papasok na mga opportunities sa'yo, ayaw mong mag-miss out dyan, ayaw mong magkaroon ng miss opportunity, okay? So, Knight of Wands and Knight of Swords. So, pag pumasok yung dalawang yan, mga fast energy yan, pwedeng mga fast news, fast break, fast communication, fast dealings to, no? Mga mabibilis na transaction din, on and off energy tong Knight of Wands. So, ayaw mo magkaroon ng miss opportunity dito kasi nag-charge to sa isang bagay and then babalik na naman siya. Tapos, or lilipat siya sa iba na namang goal. Ganyan ang Knight of Wands, no? It signify parang opportunity. Okay? So, yung opportunities na yan, yung mga new beginnings or mga ano na yan, mga darating sa'yo na mga na maaaring kumatok sa'yo sa buhay mo in general, kahit anong aspeto pa yung nabuhay, career or mga connections man yan or business opportunities or even makapaghatid sa'yo ng stability and security sa current situation mo, no? It could be mga improvements din and new beginnings, no? Ang sinasabi dito, pay attention sa mga news na darating for November 2023. Okay? Now, sa manifestations mo, meron ka namang Lover's card. Ang Lover's card is a major arcana. So, maaari na may strong soulmate na darating, no? Yung tinatry mo ring i-manifest dito, guys. Okay? Kasi ang Lover's card kasi is a strongly relationship card. Okay? Relationship card. So, I feel like may mina-manifest ka na connection for the month of November 2023. Like, yung soulmate mo, twin flame man niya kung naniniwala ka dyan, whatever it is, pero may strong soul bond connection ka na minamanifest sa isang tao. Okay? Ngayon, may choice din to make about this, no? Pag nakita mo yung Lover's card na yan. But we'll see, please clarify po yung Lover's card para sa ating Pisces sa position number 3. Okay? So, ang Lovers mo clarify ng 7 of Pentacles. Yes. So, yung manifestation mo nasa waiting game, no? I felt like may mga nag-invest na time, energy, and effort dito, no, sa connection na to. Now, parang inaantay mo na lang or parang ina-anticipate mo na lang saan patutungo, anong magiging galaw. Kung may mangyayari ba out of that, parang in-invest mo na panahon at oras sa connection na yan, sa tao na yan.
Okay? So, there's a waiting game na involved dito, guys, kasi ang lovers dito, tapos may 7 of Pentacles is that, yes, may strong soul connection dito, may bond ka with this person, emotionally you are connecting, may intimacy din, no? So, heart and soul nandyan, it's mutual, but alam mo yon, parang may waiting game dito, guys, na hindi naman sa delay, pero nasa 7 of Pentacles pa lang tayo. So, kumbaga, hindi pa tayo nagta-transition sa happy state like a marriage or a complete commitment with that person. Kasi dadaan ka pa sa 8 and 9 of Pentacles, 'di ba? So, ang sinasabi dito, i-enjoy mo lang yung connection na to sa tao na to for now. And wag ka muna mag-anticipate na maaring mangyari in the future. Okay? Pero minamanifest mo na sana doon patutungo. Okay? So, sa external energies mo naman, meron kang 4 of Cups. For some reason, no, yung external energies mo, may energy na parang disinterested tayo sa mga tao na maaari or connection or situation na lumalapit sa atin because hindi sila nakaka-fulfill sa atin emotionally. Yung ino-offer nila is not something na masaya tayo, okay? Or is not something na satisfied tayo. Parang kulang, no? Hindi yun yung hinahanap natin na cup na makakapagpasaya sa atin emotionally. Kung may in-offer man, parang feeling natin hindi sapat, hindi tayo interesado doon. Kung ganun ang kaso, okay? So, i-clarify natin yung 4 of Cups para sa ating Pisces dito. I-clarify po natin ang 4 of Cups para sa ating Pisces. Let's see. Clarify po natin yung 4 of Cups para sa ating Pisces. Let's see. 4 of Cups po, paki-clarify. Okay, 3 of Cups. Yes. So, may mga surrounding energies lately na parang ayaw nating makikooperate or makipag-reconcile or makipag-celebrate or come together with certain people, no? It's like parang ang babaw, ang shallow kasi, no? 3 of Cups, like fun, partying, celebration is something that's just shallow and festive lang, no? So, parang that's the reason kaya hindi tayo interesado sa mga ganong emotional connection. Kung hindi man malalim, wag na lang. Parang ganun yung sense ko sa barahan na to. 4 and 3 of Cups, okay? So, we're looking for a connection, no? With people around us, even sa friendship and family ties man to, no? Or work or colleagues or even sa personal relationship mo with someone else, no? Na something close to you na parang kung walang depth yung connection na to, fun lang, partying lang, hanging out together. Kasi ang gusto ko 2 of Cups sana, pero 3 ang lumalabas dito. So, wag na lang, hindi ako interesado. I'm bored with that kind of offer. Parang binibreadcrumb ka or walang depth or value yung friendship or yung love life mo with that person or even sa mga family ties mo, no? There are certain connections or energies na parang nagwi-withdraw tayo emotionally detached, okay? Which is can also be an advice for you at the same time. Ngayon, sa position number 5 mo naman, Pisces, may 9 of Pentacles kayo. Kailangan mong ibigay sa sarili mo at sa ibang tao or sa community or kay God, kaya ano pa yung belief system mo, pwede rin sa universe. But I think, since this is at position 5, ang sinasabi dito, i-enjoy mo muna yung sarili mo. Give yourself some time to grow, no? I-appreciate mo, i-pamper mo muna yung sarili mo. Parang me time, yung kailangan may bigay sa sarili mo. Pamper yourself, make room, make time for yourself. The things that parang you don't normally do pag may kasama kang ibang tao, like family, friends, or even if you are in a relationship before. Because I can sense na it could also be a card of being single. So, sinasabi rin dito, for November, kung single ka, i-enjoy mo lang. So, ipamper mo yung sarili mo, go on a spa, go on a movie, kung gusto mong manood mag-isa, balikan mo yung hobby mo, balikan mo yung mga interest na hindi mo nagagawa before, nung laging may mga companion ka, okay? Ang 9 of Pentacles kasi, nasa energy ka na dapat i-appreciate mo yung singlehood mo kasi hindi ka na babalik dyan. Okay, na stage ka na parang self-sufficient ka, kaya mong alagaan ang sarili mo, kaya mong pasayahin ang sarili mo. Kaya mong i-reward sa sarili mo yung dapat
yung dapat na binibigay ng ibang tao sa'yo, actually, hindi mo sila kailangan dahil you can reward yourself on your own kasi self-sufficient ka dito. Kung makikita mo, ang dami mong coins, no? It's only a matter of time na lang, inaantay mo na lang para makuha mo yung 10 of Pentacles mo is a strong commitment from someone. Pero for the meantime, ang kailangan mo ibigay sa iba, sa sarili mo is to value yourself this time. Samantalahin mo yung singlehood mo kasi hindi ka na babalik dyan. Yun yung energy na nararamdaman ko dito. Ngayon, i-clarify muna natin yung 9 of Pentacles para sa ating Pisces. Clarify natin yung 9 of Pentacles para sa ating Pisces. Okay, so may Devil's Energy Major Arcana. Yes, okay? So, this is a period na yes, you are single. And this could also be a perfect time na you could be obsessed also with yourself. Okay? Yun yung kailangan mo ibigay sa sarili mo. Na sometimes kasi, alam mo kasi ang devil card, pag kinlarify yan ng ibang mga baraha, or lumabas siya sa clarifier sa mga main card mo, no? It could mean many things. So, sa akin, sa intuition ko, nararamdaman ko lang na this time naman, maging obsessed tayo sa sarili natin. Hindi narcissistic tendency to ha. It's just that, ito kasi nasa position 5. Yung kailangan mo ibigay sa sarili mo is, mahalin mo muna yung sarili mo ngayon. Okay? Yun ang sinasabi dito. I-attach mo muna yung sarili mo sa kung ano ang present time. Okay? Kung single ka, i-appreciate mo yon. Okay? Maaari kasi rin, one way to read this is that one way to read this that kung makita mo to, at one point, may unhealthy attachment tayo sa mga situations and connections. So, ang sinasabi dito, i-detach mo muna yung sarili mo sa ibang tao. Sa mga energy na yon na dinadala ka sa toxicity, sa negativity, okay? Ang gawin mo, mag-focus ka muna sa sarili mo. If it's not good for you, iwasan mo. Protect your energy, protect yourself at all costs. Yun yung kailangan mo ibigay sa sarili mo. I-detach mo yung sarili mo dito sa nagpapa-bind sa'yo, yung tinatali mo yung sarili mo sa isang sitwasyon at isang connection. No, bumitaw ka muna doon kasi nakita mo to, may dalawang tao doon sa palibot nitong Devil's card na to, no? So, Capricornian energy, okay? You could be dealing with a Capricorn. So, sinasabi dito, detach and i-enjoy mo kasi you basically don't need this person, no? Kasi you're so complete, to be honest with you. Ang kailangan mo lang yung tao na mag-offer sa'yo ng commitment. Okay? Like, you're almost there, 90%. Yung 10% hinahanap mo, yes, but be contented muna sa pagiging single mo. Kung baga, kung toxic lang naman, wag na lang. No, thank you. Okay? Yun yung kailangan mo ibigay sa sarili mo. Give your heart a break. Give yourself some self-care. Okay? So, tama ang mga cards niya yan. At kinlarify lang at pinatotohanan lang. Ngayon, sa position number 6, may 5 of Wands ka, no? New beginnings, no? Okay, i-clarify natin to. Kasi kung makikita mo, 5 sticks to. So, it's not actually a blueprint pa. Hindi pa siya konkretong plano. No? So, kumbaga magsisimula pa lang. So, yung mga new beginnings, so, sinasabi dito na maaari ka talaga mag-umpisa sa clean slate. Maaaring paghirapan mo. Maaaring mag-ground zero up ka. Maaaring to build up, magsisimula ka talaga sa zero, sa basic, sa ground zero. Okay, yung new beginnings mo and it's all good. Kasi kung doon ka naman nagsimula, sa sementohan mo yan, lalagyan mo ng mga concrete walls and ano yan, mga lupa or semento, then mas magiging maganda yung foundation ng mga new beginnings mo. Yun ang sinasabi dyan, clean slate. Clarify natin tong 5 of Wands sa new beginnings ng Pisces, please. Okay, 5 of Wands sa new beginning ng Pisces. So, meron kang the Star Major Arcana. Yes, okay? So, may hope para makapagsimula kang muli. Ground zero, i-rebuild mo yung sarili mo, yung mga situation and circumstances na once na nawala or nasira or gumuho. Okay? Mga gumuhong pangarap, mga tao na nawala na sa buhay mo, it's okay. Done and dusted. Yes, pero mag-umpisa kang muli. Kailangan mo mag-umpisang muli, pero yung pag-uumpisa na yan, manggagaling sa paghihilom, no? Sa hope, sa pag-asa na nandiyan pa, na nasa iyo pa, okay? Doon manggagaling. Hanggat may hope ka, hanggat na kailangan mong mag-heal, pag natapos mo yung inner work na kailangan mong gawin sa buhay mo, saka ka uli magsisimula ng bago. As in, clean slate to, hindi to restart, hindi to, alam mo yon yung patse-patse na
gumuho na tapos pupulitin mo tapos i-rebuild mo lang. No, ito bagong-bago. Okay, so yung star means hope, reconciliation, forgiveness din sa sarili mo kasi tingnan mo may tinitimpla ka. So for me, itong dalawang cup na to represent to ng parang binabalance mo na sana maging in harmony na yung mga new beginnings mo, yung bagong simula mo, no? So bago ka mag-start talaga from ground up again, yun yung kailangan mong gawin sa sarili mo, okay? It's basically ikaw ang nagtitimpla nitong dalawang cup na to, puno ng tubig, okay? So parang mas in tune ka sa emotions mo ngayon, okay? Kailangan mo mag-heal, kailangan mo na i-harmony uli yung mga magugulo sa buhay mo, okay? Pick up yourself where you left off, okay? Or kung kinakailangan na you'll come out stronger kasi ito ang star means hope to, chances din para sa'yo. So, hindi pa tapos yung mga new beginnings mo. Lahat tayo may bagong simula. Pero yung para sa'yo is kailangan mo ng clean slate. Kailangan mong linisin, clean it up. Yung mga mess. Kaya kung makikita mo to, no, yung growth na tinatayuan niya, napakalinis. So, ang take away mo dito is that, mag-declutter ka, mag-detox ka. If kailangan mo na mag-disconnect from people or situations na naka-hurt sa'yo, do it. Kasi yung sinasabi nga dito, diba, magpaka-detach ka dito sa devil energy na to. And take care of yourself. Diyan papasok yung star card mo. Yung healing, may healing energy kasi yung star at may hope na dala tong energy na to. Okay? So, napakaganda. Pero yun nga lang, willing ka ba magsimula from scratch? Okay? Ngayon, at the center naman, guys, ang barahan ninyo ay ang Three of Pentacles, no? So, parang ang natutunan mo dito is magpatuloy lang sa iyong mga pagpapagal sa buhay, sa mga dapat mong gawin sa araw-araw na daily grind mo, no? Three of Pentacles, maaari na nagtatrabaho tayo. Okay? We work hard. Okay? And then, clarify muna natin to kasi as this is your lesson na dapat mong matutunan. Three of Pentacles po. Paki-clarify po ang Three of Pentacles para sa ating Pisces, please. Let's see. So, ang Three of Pentacles kinlarify ng Nine of Wands. Yes. So, ang sinasabi dito, naging mahirap yung mga ginawa mo lately sa buhay mo. May Nine of Wands ka. Pero eventually yan, lahat ng cycle na yan, matatapos na. Isang kembot na lang makikita mo na yung pinaghirapan mo. May kinalaman siya doon sa mga pinagtatrabahuhan mo. Mga pagpapagal mo. Kasi hard work to eh. Yung regular na daily grind mo, no? Kung ano man yan, marami ka bang trabaho, marami ka bang racket, collaborate ka ba sa ibang tao para maghanap buhay? Yung parang nakikipag-connect ka ba sa ibang tao para kumita, no? Or para matupad yung mga pangarap mo, yung mga ambition mo. Okay? Pero sabi na, mahirap man yun, naging mahirap man yun, it's only a matter of time kasi 9 na to, malapit ka na sa 10 of Wands. Makikita mo rin yung mga pinaghirapan mo. So, ang point dito is wag sumuko. Continue lang na magtrabaho, magsumikap. Okay? Kasi may return, may reward yan sa'yo. Eventually, guys. Makikita mo to, matagal man, pero sulit naman. Kasi, ayan o, Nine of Wands tinanim mo, ba diba? Tapos may tumutubo na finally dun sa isang one. Pag napuno yan, magtutuloy-tuloy na yan. So, basically, patience is a virtue. Yun ang sinasabi sa inyo dito. And yung communication, like I said, keep it open lang. Okay? Huwag tayo mag-cut ng ties or communication for the month of November 2023. Okay? And then, yung magician mo kasi strongly coming in, yung King of Wands. So, may kinalaman siya sa mga bagay na gusto mo talagang gawin na may potential na mag-grow. Okay? Pero, yung beginnings mo nga, kung willing kang mag-start sa clean slate, ground up, no? I-rebuild mo yung sarili mo or yung mga pinaghirapan mo. Yun ang magiging bagong simulain mo. Okay? So, sana nag-resonate kayo sa reading na to, Pisces, no? And, gawin na natin ang inyong love reading. At, i-shuffle ko lang yung mga cards in front of the camera. See you later, Pisces.
Ay, Pisces, so gawin na natin ang inyong love reading for the month of November 2023. Open lang natin yung mga cards again in front of the camera. And then, ika-clarify natin sila para makuha natin yung narrative ng inyong love reading for November 2023. Okay? So, first card nyo, Pisces, meron kayong, wow, Major Arcana, the Wheel. Okay? Wheel of Fortune. So, second card, meron kang Eight of Swords. Okay? And then, meron kang, okay, lumabas sa new beginnings mo, yung card na yun could be related sa love situation mo. Five of Wands. And then, meron kang, wow, Ace of Wands. Okay? And then, meron kang Knight of Cups. Interesting, okay? So, you will see, no? Meron kang isang Major Arcana. May dalawang wands, may isang cup at isang swords. So, i-clarify muna natin para makuha natin yung buong narrative ng love spread for whoever will resonate on this love reading para sa ating Pisces. Okay? Okay. The Wheel clarified ng Nine of Pentacles. Lumabas to kanina sa what do you need to give to yourself, diba? Okay? Position number 5. Kinlarify niya ang The Wheel of Fortune. Ngayon naman, meron kang Empress card. Major Arcana sa Eight of Swords. Five of Wands, kinlarify ng Queen of Pentacles. Ang Ace of Wands mo, kinlarify ng Major Arcana Temperance. Okay. At ang Knight of Cups, kinlarify ng Seven of Wands. Okay. So, something coming to full circle para sa'yo, Pisces, like I said, no? Could be yung bagong simula mo, okay, sa love situation mo. Preferably single ka. Okay? And parang, you're enjoying the field, no? Nag-enjoy ka. Ngayong single ka, kasi nandiyan ang Nine of Pentacles, guys, eh. So, mas mag-open up to ng mga opportunities sa'yo, luck, blessings, and graces. Pagdating sa love mo. You never know kung saan babagsak or tatapat ang arrow sa ruleta, diba? Kasi it's anyone's game. Pwedeng gamble, pwedeng blessings, graces, okay? So, enjoy mo yon, okay? Nine of Pentacles, single ka. Okay? Para to sa mga single na tao. Now, merong energy kasi na mentally attached tayo, no? Kaya siguro lumabas kanina yung Devil's card din, no? Kasabay nung Nine of Pentacles mo. Kasi may Eight of Swords, meron kang something na nai-stress tayo na situation or connection, no? With someone to, no? Paulit-ulit nating iniisip, nag-overanalyze, nag-overthink tayo. When pwede ka namang lumabas dyan. Wala namang mga sobrang harang mo. Makakatayo ka, makakalabas ka. Okay? So, mentally lang, trap tayo or attach sa situation na we're trying to force or see that it could grow, no? Na maaring mag-grow pa into something. Na maaari na pwede rin ini-imagine mo yung connection na to na maaring mabuntis ka with this person kasi yan ang Empress. Na maaring mag-grow abundance din in esoteric meaning ng Empress. Okay? You feel like na pag ito ang connection mo na para sa'yo, no? Kasi you're refusing to see the reality, no? So, ang iniisip mo dito parang sa isip natin, ito yung connection na gusto ko kasi I feel like parang dito ako mag-grow. May pag-asang mag-grow yung connection na to. Okay, mentally attached ka sa isang connection and situation na you have so much hope and promises. Pero ang di mo nakikita right now is that somehow false hopes and empty promises yata yung binibigay ng person sa'yo. Okay, Pisces? I'm just reading the cards. Don't shoot the messenger. Ngayon, alam mo yung commitment, no? Ready ka naman talagang i-commit lahat-lahat. You're so ready, no? Kung gusto mag-family, anytime ready ka mag-settle down, ready ka maging nanay, ready ka mag-offer ng commitment, no? Okay? You have so much to give. Ngayon, ang problem is that you have so much to give, pero
yung pagbibigyan mo, yung connection or yung tao na to, no? Work to. It's a work. Okay? Kasi sa basic ko, it's very basic. Pero yung connection is napaka-basic. Qualified ka. Ikaw, ready ka na mag-build ng empire, ready ka nang gumastos, ang dami mong pera dito. 'Di ba? Hawak mo yung pentacles malapit sa puso mo. Ready ka na magkapamilya. Pero, yung energy na to, hindi pa kayang tapatan yung meron ka with this person, no? Wala pa doon. Kumbaga, sticks pa lang to, oh. Hindi pa siya, wala pang stones, hindi pa nga concrete, wala pang walls, okay? So, tapatan mo yung energy niya, no? So, wag mong ibigay ng sobra-sobra yung kaya mong ibigay, no? Wag ka magpa-deplete, wag ka magpa-drain, no? Kung binibreadcrumb ka, nilalove bomb ka, or pinapaasa ko, or nagsisimula pa lang kayo, tapatan mo lang muna yung energy na yon nila. O yung amount na binibigay nila sa connection. Kasi you have so much to give. Sila parang sticks lang yung kayang ibigay. Ikaw, coins na eh, 'di ba? Okay? Ngayon, sa new beginning mo, kung magkakaroon ka ng new beginning with this person kasi may wheel of fortune ka. Existing connection or new connection to, probably may restart din ng passion, ng interest, no, buhay pa. Or bagong connection to, na exciting, soulful, sexual, very attractive, alluring sa'yo, no? Okay? Yang Ace of Wands na yan, i-temper mo lang muna. Okay? Handle in moderation muna. Okay? Huwag tayong kumbaga, ano sa Tagalog yun, napakalalim eh. Magpadarang agad ng sobra-sobra sa apoy. Okay? Huwag tayong basta-basta mag-give in. Kasi napapansin ko kasi yan, no? Queen of Pentacles ka, tapos yung mga namimit mo siguro is parang puro Ace of Wands lang. 'Di ba? Kung marami kang na-meet, 'di ba? Nasa dating field ka. Kunwari 5 tao 'yan. Lahat sila puro Ace of Wands lang. Tapos ikaw, nurturing na yung energy mo, ready to commit, to settle down ka. Ready ka nang maging mother. Pwede pang ganyan eh. So, handle in moderation. Yung mga bago mong makikilala or yung existing connection na magkakaroon ng restart. Kung soulful, exciting, adventurous man yan, no? Sa una, siguro, no? Pero eventually, ang apoy ba, magliliyab pa hanggang huli. Magiging King of Wands ba yan? Beginning to. Yes, pero handle in moderation yung mga new connections or an existing connection na may restart. Okay, yun ang sinasabi dito. Ngayon, meron mag-o-offer sa'yo ng romantic interest. Okay? Or love interest. Kasi, Knight of Cups yan, no? Knight in Shining Armor. Okay? Pero, you could be very defensive, no? Okay? Or maaari na, marami kang suitors, 7 of Wands, pero isa lang naman yung pipili mo, eh. Okay? Parang ayaw mo silang papasukin sa fortress mo, sa bahay mo, unless ang dala nila is romantic interest, no? Na talagang you're looking for someone na mahal ka at mamahalin mo, no? Pero kung once lang yan, sabi ko sa inyo, handle mo muna in moderation. It could be sexual, eh. Could be flirty. Could be, it's not cups. Pero at the same time, hawak mo to, yung 7 of Wands mo. So, may boundary ka, no? Kung Ace of Wands, yes, that's fine. Puro kayo Wands dyan sa harap ko. May hawak ka rin namang isa dyan. Parang sinasalag mo pa sila, eh. Finifilter mo. Unless, may isa sa inyo makakapagbigay sa akin ng true love, ng commitment, ng emotional satisfaction na hinahanap ko. Kasi meron ka ngang 4 of Cups doon, 'di ba? A while back. Tapos sabi ko, kinarify ng 3 of Cups. Kung shallow lang naman yung connection, hindi ako mag-i-invest. So, yun, nai-stress ka. Kailan mo makikita yung growth and abundance na hinahanap mo from someone. Yun ang gusto mo. Empress ka. Huwag ka ma-stress. Empress ka. Okay? So, sana nag-resonate kayo dito sa love reading nyo, Pisces, no? For whoever will resonate. And I see you guys on the next month reading. Take care, Pisces. God bless. Mahal ko kayo. Bye!